Magandang araw ulit sa lahat. Doon sa mga nagtatanong kung paano daw sila mag-apply ng EWRB registration dito sa New Zealand o kaya paano sila mag-apply ng electrical license dito sa New Zealand. Ang unang-una kong ipapakita sa inyo, ito yung mga documents ko. Lahat ng documents ninyo na mayroon kayo katulad ng Certificate of Employment, diploma kung kayo may mga degree o mga natapos na electrical engineering o kaya yung mga training of certificate, kailangan ninyo siyang ihanda. Kumbaga, i-prepare ninyo lahat ng documents kasama na doon yung mga passport ninyo. Itong form na to, ito yung form ng EWRB na dapat ninyong i-download. May ipapakita ko sa inyong maiksing video mamaya na dapat nyong sundan kung paano siya i-download, kung paano nyo i-apply online yung mga application ninyo. Nakalagay doon sa ipapakita kong video, i-download. Ito yung pinaka-checklist ng EWRB dito sa New Zealand. Nakalagay lang doon pangalan ninyo at saka checklist lang, may mga tanong-tanong dyan at saka yung mga details niyo ilagay lang yun. Maglalagay lang kayo ng check kung anong sagutan na yung mga question doon. Tapos ipiprint na yun at saka o kaya pwede siyang fill upan online pero kailangan naka-PDF mo. I-PDF mo kasi pag hindi mo i-PDF maaaring nawawala yung sulat o kaya mas maganda pa para sa akin i-print nyo tapos handwriting nyo siyang pipilapan at saka nyo i-convert ulit sa PDF. Pangalawang bagay na dapat ninyong i-download, ito naman yung statutory declaration. Ayan. Mahalaga to, ang pinakamahalaga ditong documents na to. Itong statutory declaration, nakalagay po dyan yung pangalan ninyo. Pangalan ko, address ko, at saka yung title ng job ko. Tapos sa baba, yung space na to, limited lang yung space. Kailangan isulat mo dyan lahat yung mga experience ninyo. At saka yung mga previous company ninyo at saka previous position at saka yung mga duties and responsibilities ninyo doon sa mga previous company ninyo. Makikita nyo po yan. Nakalagay dyan yung company ko, saan sila, location nila, at saka telephone number nila, at saka yung mga postal code nila, at saka kung anong position ko doon at kailan ako nag-umpisa at kailan ako nagtapos doon sa kumpanya na yon. Tapos sa bidyong baba dito sa side na to, nilagay ko po yung duties and responsibilities ko doon sa kumpanya na yon. Tapos kailangan i-summary nyo na lang yung mga duties and responsibilities nyo doon sa kumpanya na yon kasi limited lang yung space. Kailangan i-compress nyo na lang dyan. Huwag nyo lang pahibayan. Lagyan nyo number 1, ang ginagawa ka doon, ganito. Number 2, ganito. Number 3, number 4, hanggang kaya. Ang ginawa ko dito, ginawa ko lang 2 company lang yung ginilagay ko. Yung mga mga latest company kong pinanggalingan. Pilagyan ko lang konting space, makikita nyo to. Tapos nilagay ko na yung pangalawang kumpanya ko. Nakalagay din dyan, parehas lang din po dito sa taas. Company, kung saan yung company, location, telephone number ng kumpanya, at saka yung position ko doon sa kumpanya. At saka kailan ako nag-umpisa, kailan ako nagtapos. May papapanood ako sa inyong maiksing video. Susundan nyo po doon kung paano nyo i-apply online o kaya paano nyo gagawin yung application niyo. Panoorin nyo ang maiksing video. Kunin nyo po yung mga cellphone nyo. Punta tayo sa Google. Punta lang kayo sa Google. Type lang po natin sa Google electrician registration overseas. Yan. Lagay po dito, lalabas po yung registration overseas trend pathway. Tapos sa labas na po siya dito. Ito po yan, registration overseas trend pathway. Tapos makikita nyo po yung pagpipilian nyo. May nakalagay po dyan electrician yan. I-scroll nyo po yung pababa. Mamili lang po kayo dyan kung alin yung title ninyo dyan. Kita nyo po dyan, may line mechanic, distribution line mechanic, cable jointer, cable, yan. May nakalagay po electrician dyan. Pero yung electrician, wala na pong lumabas dito sa system ko. Gawa nung nakapag-apply na po ako.
siya available sa selection na. Try natin tong electrical technician services. Example lang po ito. Kung kayo po ay mag-apply, ganun lang po ang gagawin ninyo. Lalabas po ng ganito. Registration overseas train pathway. Ayan. Tapos basahin nyo po yan, ang mga requirements nila sa ganyang title o kaya sa ganyang course. Ayan. Requirements documents, you provide the following documents, your application. Ayan, certified. Dapat naka-certified. Yun sinasabi ko sa inyo kanina. Dapat may tatak siya ng JP. Justice of Peace. Yan. O kaya sa Pilipinas, yung mga public notary. Ito po yung sinabi ko sa inyo kanina. Statutory declaration. Ito yung pinakita ko sa inyo na nilalagay mga duties and responsibilities ko. Pag-download yan, i-download nyo lang. Click yung download, tapos open. Yan. Pwede nyo i-send kung saan nyo i-send para makuha yung hard copy niya. Kaya pwede nyo i-print. Okay. Tapos, tayo sa baba. Scroll nyo sa baba. Makikita nyo naman yung photos. Kailangan pala yung may photos kayong nakalaan na online. Kasi kung mag-fill up kayo sa portal, kailangan yung photos mo mag-upload ka ng photos doon. Ang ano lang ng photo mo ay kailangan lang aspect ratio niya ay 4.3 o kaya 3.4 sa smartphone. Ayan, yung mga background niya. Kailangan lang, plain lang. Kailangan ma-meet mo yung requirement sa photo nyo na i-upload nyo online. Ito na po yung application checklist. Ayan. Checklist niya sa mga overseas train pathway. Ayan. Mamili ka po dyan. Mga checklist niya yung in-applyan mong course. Ganito. Overseas registration application checklist. Ayan. Pag mga overseas yung mga laba, hindi ka New Zealander. Hindi ka New Zealand. Kaya tawag yan overseas. Click mo lang to. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo kanina na form na dapat mong fill upan. May mga question po dyan, dapat mo lang lagyan check. Tapos i-download mo ito. I-download mo yan. Tapos fill upan mo siya ng sa handwriting. Tapos i-convert mo siya sa PDF. Ayan lang. Download mo lang to. Tapos open. Open mo na. Tapos i-share mo kung saan mo siya makuha yung hard copy niya. O kaya pwede mo siyang i-print para makuha mo yung hard copy. Katapos yan, pag nagawa nyo na yan, i-convert pag na-fill upan nyo po yan ng mga documents na yan, kailangan nyo i-convert ulit sa PDF. Ilagay nyo sa file para i-send nyo doon sa email. Kasama siya sa email. Pero itong form na to, di na kailangan yung GP. Yung isa lang yung statutory declaration. Kasi po, bago mo pipirmahan yon, pipirma ka doon sa harap mismo ng Justice of Peace o kaya doon sa public attorney. Ayan. Ito lang po yung halimbawa, mag-apply na kayo. Ayan, may proceed dyan sa apply. Pag i-click mo yung apply, ayan, nakalagay dyan, processing time. I-check natin processing time kung sa ganong course kung ilang time frame dapat mong antayin. Check lang natin. I-check yung maigi at saka basahin yung maigi kung para alam nyo yung mga time frame niya. Kasi bawal kayong tumawag hanggat hindi nyo time frame na binigay nila. Yan, limited certificates overseas 20 days. Provisional license, yan 20 days. Yan. Ganun lang dapat i-check nyo yung mga ito yan, halimbawa pag po-proceed kayo sa apply, pag i-click mo yan, dadalhin kayo doon sa portal. Yan, dapat may mga portal lang kayo. Kung wala pa kayong portal, may video. Huwag kanyong hanapin at gumawa kayo ng portal. Yan po yung video. Yan. Ganyan lang po.
po, dadalhin kayo sa portal, tapos ilagay yung portal nyo. Doon na po kayo yung mag-continue draft application. Halimbawa, mag-email na po sila sa inyo. Tapos, sabi doon, i-open mo yung portal mo. Kaya ganito po yung mangyayari. Tapos i-click mo lang yung naka-click na yung registering with overseas qualification. Yan. Ito yung continue draft application. Diyan po kayo mag-draft ng mga application, yung mga hinihingi pa nilang documents na kulang. At diyan rin kayo magbabayad. Yan. Tulad sa email, nakalagay sa email yung number lang ibibigay, tapos doon lang kayo magkiklik kung alin yung number na binigay sa email, katulad nitong number na sa gilid kaliwa, at itong number na to, at saka dito lang po kayo magkiklik. Yan. Tanda yung number na yan, nakalagay yan sa email. Okay, kamali. Yan, katulad to halimbawa sa smartphone, ganito sa taas. Yan. Tapos yung blue sa baba, yan lang po kayo mag-draft o kaya mag-continue draft. Tatandaan nyo lagi na dapat lahat ng documents ninyo ay nakalagay sa isang file o kaya naka-PDF lahat ng documents ninyo. At ang panghuli, saan nyo ba siya isi-send? Through email. Kasi through email lang kayo magsisend ng application. Pumunta lang po kayo doon sa, type lang po sa email kasi through email lang po yung application. Doon isi-send nyo po siya doon sa application at ewrb.gov.nz. Yan. Yun po yung pinaka application nila, at saka pag na-receive po nila yan, magre-reply po sa inyo. Magre-respond po sila na makaka-receive kayo ng message na patunay na receive nila yung application ninyo. At saka pag naka-receive kayo ng application ninyo, sasabihin nila na punta kayo sa portal. Kailangan may portal na kayo. Kung wala pa kayong mga portal, kailangan gumawa muna kayo ng portal. Sabihin nila na punta kayo doon sa portal, i-open nyo yung portal nyo, at saka yung may number doon, titingnan nyo yung email, may number siyang ilalagay doon, at saka yun doon nyo i-click yung dapat niyong i-click, at doon kayo mag-submit pa ng other documents, at saka doon na kayo magbayad. Kasi doon po kayo magbayad sa portal mismo. Sasabihin nila na magpo-proceed naman yung portal pag i-click nyo doon, pag mag-upload kayo, continue draft your application, magpo-proceed po siya kung anong kailangan niya, kailangan ibigay nyo, kasi yung portal yun ang pinaka-file ng yung pinaka-license mo. Kaya sundan nyo lang po yung portal para doon nyo po mamomonitor yung situation ng yung kumbaga kung ano na nangyari doon sa pinaka-license nyo. Kaya hanggang dyan naman po, at sana nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po.